Makatotohanang serbisyo. Walang paligoy-ligoy. Mga Tarlakenyo, wala sigurong hindi nakakakilala kay Benjamin Ben Tulfo, isang batikang TV at radio personality, negosyante at producer. Pero higit sa lahat, siya ang mukha ng matapang at walang kinakatakutang bitag, ang programang sumasalamin sa tunay na public service at investigative journalism sa Pilipinas. Si Ben ang utak sa likod ng Bitag Media Unlimited Incorporated, ang powerhouse production na naglalantad ng katiwalian at tumutulong sa mga naaapi. Yes. Yeah, nagdidisiplina kami. But on my side, idol ko yung father ko eh. Among the brothers, ako yung nagmana sa father ko. Which basically, nag-resonate para, nag-echo yung sinasabi niya, Ben, pag gusto mong ilaban yung tama, ilaban mo, pero may consequence yan. It might be your life. Dahil sa kanyang dedikasyon, kabi-kabila ang parangal na ang natanggap niya at ng programang Bitag mula sa iba't ibang award-giving bodies. Titiktikan namin ang mga korap. Titiktikan namin ang mga dorobo. Marami akong bibitagin. Mula sa radyo hanggang sa mas malawak na misyon. Nagsimula bilang isang radio announcer, pero lumawak ang kanyang impluensya nang lumipat siya sa telebisyon. Dito niya ipinamalas ang kanyang tapang, prinsipyo at malasakit sa bayan. Ang lahat-lahat na sinasabi ni Attorney Castro, hindi katotohanan lahat, sir. Sige. Kasi sinungalingan yan lang. John Almasan, ganito. Madaling magsalita. Pakita ka muna ng mga papeles dyan para matulungan kita. Si Ben Tulfo ang kausap mo. Opo. Investigador ako, hindi ako embalsamador. Ay, opo. Naintindihan mo? Opo. Pag ako nag-iimbestiga, may mga abogado pa akong katapat dito. May abogado ako sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likuran. Opo. Kaya hindi ako pwedeng madadali rito. Mag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo kasi baka nagagamit lang kayo at at the same time, baka masampahan kayo ng kaso. Naging magaan pa ang lokal na pamahalaan para bigyan kayo ng pagkakataon noong 2017. Sa tagal ng panahon ng paglabag, mismo na ang national government, ang DNR na ang nagpasara, cease and desist. Walang magagawa ang lokal na pamahalaan kasi ang lokal na pamahalaan, yuko sa nasyonal na pamahalaan. Ngunit hindi lang media ang kanyang ginagalawan. Noong 1998 hanggang 2000, pumasok din siya sa food extrusion technology, kung saan nagsusupply siya sa malalaking kumpanya, gaya ng Universal Robina, Purina at Feedmix. Isang tunay na Tulfo, serbisyo publiko sa dugo. Okay. 4 ang Tulfo. Iisang dugong dumadaloy sa aming ugat. Iisa ang gusto namin mangyari, tumulong. Iisa rin yung sinasabing pananaw namin, marunong kami makinig. Pinakikinggan namin, inuunawa, naaawa, at umaaksyon. Yun ang sinasabing katangian namin. Bilang bahagi ng sikat na Tulfo family, hindi nakatakatakang ang kanyang mga kapatid na sina Rafi at Erwin ay kapwa kilala rin sa larangan ng media at public service. Ang kanilang kapatid na si Wanda Teo naman ay dating tourism secretary. Sa mahigit 2 dekada ng serbisyo publiko, hindi lang pag-iimbestiga ang naging ambag ni Ben. Ang kanyang Bitag Action Center ay tumulong sa paggawa ng batas, tulad na lamang sa isang batas laban sa bank scams. Patunay na kaya niyang magdala ng totoong pagbabago. 2025, Ben Tulfo sa Senado. Ngayon, handa na siyang lumaban sa mas mataas na antas ng serbisyo bilang isang independent candidate sa 2025 senatorial elections. Ang kanyang misyon, ayusin ang sirang sistema, tutok sa pagkain, kalusugan, trabaho, kapayapaan at paglaban sa korupsyon. We realize after helping a lot of people for the last 22 years, they keep coming back. Broken system. In other words, you keep helping them, you're not solving the problem because our job is to tell the truth, seek the truth, and tell the truth. And so we decided to be advocate by being part of the solution to the problem.
Sa tanong kung paano kung 3 Tulfo ang nasa Senado, diretsahang sagot ni Ben, dugong serbisyo publiko ang nananalaytay sa amin. Hindi ito dynasty. Ito ay isang dynasty of helping people. Ngayong araw na ito, buong galak at karangalan nating isigaw. Welcome to Tarlac City, Mr. Ben Tulfo.